May buntag mga kaigsunan dahil sa atong buhi nga Dios. Nananapod kita karon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga kita naga padayon gihapon kita sa pagpangalagad bisan man na kita karon sa mga iya nga mga panimalay nga nagingon nga ang Ginoo una kanato kanunay gihapon kita makig-uban ang Dios nakig-uban gihapon kanato. So salamat sa Ginoo ining kabuntagon na hinaot pud ako nga okay ra mo matag pamilya sa People of Faith Fellowship Assemblies of God. So karon na buntag ang mensahe nato karong kabuntagon gihatag sa Ginoo is nasa John 15:1-6 na giingon, I am the true vine and my Father is the gardener. He cut off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. If a man remains in me and in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. So, nagampo ta. O Father God in heaven, Lord, salamat o God, intak na sa kabuntagon Ginoo. Salamat o Dios na ikaw kanunay nagauban ka namo. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad Ginoo. Dios nga nasa langit nga katudlo nagauban ka namo kanunay. Salamat o God, nagaampo kami ani nga pagtulunan Ginoo nga matag-usa nga mga anak nimo Ginoo nga nagapaminaw ani nga mensahe Ginoo. Among ipangayo imong balaang kaluoy o gugma Ginoo nga imong padakuon i-widen nimo ang mga kasing-kasing ug gunahon na Ginoo. Palaw mo nimo ang mga panabot o Dios. Masabta namo ang mga pulong Ginoo. Ang katuyuan nga naa kami diri sa kalibutan Ginoo. Ug ang katuyuan nga naa ka sa among kinabuhi o Dios. Salamat o God samtang magkapadayon kami. Panalangini kini nga mahimong blessing kanamo ug mahimong blessing sa uban o Dios. Ang kini nga mensahe nga imong giandam kanamo. Among ibalik diha lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So, atong sama sa isa ka punuan nga ang punuan dili mo tubo kung nasa kabatuan. Pero kung ang punuan o ang liso dili mo tubo sa kabatuan, pero kung ang liso mabutang sa yuta, pero ang yuta dili tabunok, minus pud tubo. Diba? So, kung ang liso naapod sa himsog nga yuta, so tambok usog mo tubo, usog mamunga. So isama ra gyapon kanato mga igsoon, kita as katawhan sa Dios
isama ra gyapon kita sa punuan. Nga ang nagpalig-on sa palig-on sa atong espirituhanon nga bahin ang pulong sa Dios. Yan, nakaistanta, nakapadayon ta sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, bisan man natagi pang atubang, pero nakapadayon kita tungod sa atong pagtuo, gugma diha sa Ginoo. So kita ang gitanom ta. So kung nato kung atong i-translate o i-base sa spiritual life, kita isa kasanga. So ang atong tema mga igsoon ingon nga fruit of the Holy Spirit. Yeah. Ang atong topic is we are the disciple of God. So ang kaning gibasa nato mga igsoon diha sa John 15:1-6. Nagihisgot niya nga ang Ginoo mo'y punuan, kita ang mga sanga. So kung atong basihan na diri sa actual o diri sa spiritual, kita isa ka disipulo ni Kristo. Isa ta ka disipulo ni Kristo nga sumusunod niya kanang unsa iyang sundon ang iyang mga mando o iyang plano nga para mahimo tang mabungahon natay pagabuhaton subay sa iyang mando. So in John 15:1 giskutan diha na sa unang word na gisulti sa Bible, I am the true vine. So siya ang tinuod nga punuan. Jesus describes himself as true vine. Si Kristo gipasabot ni Kristo sa uban sa iyang kaugalingon nga siya ang true vine. Siya ang tinuod nga punuan. And those who have become his disciples as branches. So og sa katong sa mga sumusunod o ning tuo sa iya, siya nahimo pud sila mga disipulo. So kita nga ning dawat ni Christ o ning accept salvation through Christ, we are his disciple. Amen. Kita ang mga disipulo ni Kristo. Kita nga ning dawat ni Kristo, kita nga ning sunod sa mando ni Kristo para sa atoa o sa Ginoo sa atoa. Isa ka nga disipulo ni Kristo. Klaro kayo na and those who become his disciple, the branches. So kung kinsa tong nahimong disipulo ni Kristo, siya ang sanga. By remaining attached to him as the source of life. So samtang pagpabili nato diha nga naka-attach pa kang sa punuan or kumbaga nagpabilin pa nga naka-attach ta kang Christ, siya ang nag-supply o kinabuhi nato. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. They produce fruit. So tungod kay naay kinabuhi pa ang puno ang sanga, makahatag mo siya og bunga. Napabatay bunga diha mga igsoon. Naka-produce pa batag bunga bisan man nga naay
COVID karon panahon na. God is the gardener who take care of the branches in order that they may bear fruit. So, ang Ginoo moig tigbantay, tigatiman sa mga sanga para lang makaani og bunga. God expect all of us to bear fruit. Kita nga mga anak sa Ginoo, nag-expect ang Ginoo nga makakuha kita, makaani kita mga prutas. Kung in short sa spiritual, atong basihan, si Christ ang punuan, kita ang branch, kita ang sanga. So tungod sa pagbantay sa Ginoo sa ato, pag-atiman, pag may kanunay sa mensahe niya, gipasabot sa pulong sa Ginoo kanunay sa atong matag usang espirituhanon nga bahin. Kita nga mga branches, kita nga mga sanga, expected nga kung nagsunod kita sa mga mando sa Dios sa atong kinabuhi nga nahisulat sa Biblia, expected nga kana nga mga sanga mahimong mabungahon, mubunga og maani. Kung sa mga tanom o sa prutas gyud, kung imong kita ang magbalantay, kita ang nagatiman, expected nga nay resulta, mahimo siyang mabungahon, nga daghan kay maani. Sa ato as Kristohanon mga kaigsuonan, ang nag-gardener nato o nagbantay nato, nagatiman nato ang Ginoo. Kita ang mga sanga. So kita nga mga sanga, kung kanunay ta nag-atiman o nagpaatiman kanunay sa Ginoo, kita mismo mahimong mabungahon sa fruitful. So, unsa man ang atong mga bunga? Isa na lang gimando sa Ginoo nga magpakadaghan mo, pasabot, i-share nimo, and spread the good news of God. Mga katawhan nga wakaila sa Ginoo, dadon nimo ti ilan sa Ginoo nga makaila sila. Bisan man nga naata karon sa isig panimalay, dapat kanunay gihapon ta mahimong fruitful. So, number 2, 15:2, every branches kani matag sanga. Jesus speaks of two categories of branches, fruitless and fruitful. So si Kristo nagapasabot sa branches nga duha ka kategory lang. Isa ang mabungahon, ang minus og bunga, ang isa mahimong mabungahon. So atong tanawon. Number 1, the branches that cease to bear fruit are those who no longer have the life in them that comes from enduring faith in and love for Christ. So, ang branch nga fruitless, pasabot, ang sanga nga dili na mabungahon, tungod na sa patay na siya o papatay na siya, kung kuan pa palaya. Pero kung ato pong ikuan sa espirituhanon na bahin, nawala na ang faith, love, diha kang Christ. So mamatay, maputol, malaya. Those branches the Father cuts off. He separates them from vital union with Christ. Diya sa Mateo 3:10 nga nagiingon,
ang Mateo 3:10, ang wasay andam na ang aron iputol at sa andam na iputol aron iputol sa kahoy diha sa mga gamot sa tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon o isugnod sa kalayo. So putlon, makita nato kanang isa ka dako nga punuan nga kung ang sanga papatay na, malaya, mahagbong, maputol. So himo og sugnod sa Ginoo kung sa espirituhanong nabahin isugnod sa linaw na kalayo. So kay balo tana unsa nang linaw na kalayo nga kaigsuonan. So dapat kita nga mga anak sa Dios na kaila sa Dios, dapat ta magpabilin na mahimo tang dili ta mahimong fruitless, kundi mahimo tang fruitful. Ikaduha, kaning giitawag nga fruitful, mabungahon. The branches that bear fruit are those who have life in them because of the enduring faith and in love for Christ. So, kato mga nahimong mabungahon nga sanga, or ibagan mabungahon nga Kristohanon nga anak sa Dios, isa na siya nga gitawag nga nagapadayon ang gugma o pagtuo diha kang Kristo. Because without love ni Christ sa ato, dili nato mabuhat ang tanan. Only Christ and the Word of God give us wisdom. Ug mabati nato ang gugma sa Ginoo. Diri pud kita na matngon o nabati nato ang gugma. Kung unsa ang gugma karon na gipakita nato sa atong mga pamilya, mausab ang gugma gipakita sa Dios sa atong kinabuhi. Sumunang ang mahitabo, dapat kita nagapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan man kita nga naa diri. Bisan asa pa kita padulong ang Ginoo nakakita kung nag-uban, kung kita nagpabiling sa iya. Kung may gibuhat sa panahon ni Saul, samtang pinili siya sa Ginoo, nihimo og hari, puno og kaalam, puno og kahibalo, na ang pagkaisog tungod ka sa nahimo siyang mabungahon tungod sa na ang relasyon, na ang gugma na ay ang pagtuo diha sa pangbuhi nga Dios. Pero sa panahon nga nagkuan na siya sa iyang kaugalingon, in short, nawala na ang enduring faith niya o ang love niya kang Christ o sa Ginoo. Unsa may nahitabo? Nawala pod ang kaalam kay balo, faith and love sa Ginoo kaniya. So mo na mga kaigsuonan, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon na Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Kay siya lamang ang nagasupply sa kanato. Siya pod ang naghatag kanatong gugma. Wa may nahigugma nimo karon, dumdumi nga ang Dios nahigugma kanimo. Siya ang gasupply kaalam kanato.
So salamat sa Ginoo. Dapat kita nagapadayon pagpangalagad sa Ginoo bisan man sa ingon aning hitabo karon. Kay nahimo gyapon kitang mabungahon. Dili ta mosugot anang mahimo tang fruitless, wala na bunga. Kay pamutlon, limpyuhan sa gardener ang punuan para ma-maintain siyang mabungahon ang uban, dili matakdan. Asa man padulong ang fruitless. Dito ta sa fruitful. Nga mahimong mabungahon kanunay, pinaagi sa tabang ug grasya sa Dios. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. John 15:4 Remain in me. Kinsay gasulti ang Ginoo may nag-ingon. Si Christ nag-ingon. After a person believes in Christ and is forgiven, he or she receive eternal life and the power of to remain in Christ. So, human gipasaylo sa ni Kristo ang mga tao, ang mga magtotoo. Siya nga lalaki o babae makadawat og kinabuhing walay katapusan. Given that power, the believer must then accept that responsibility in salvation and remain in Christ. So, paghatag sa gahom sa magtotoo o pagdawat sa responsibilidad sa kaluwasan na gihatag ni Christ kanato. Dapat kita magpabilin kaniya. Dili na ingon nga pagdawat nimo ni Christ karon luwas nako. Pwede na pud ko mobuhat og di maayo. Maigsuon, klaro gibutang sa Biblia sa pulong sa Dios. Nga human nga gidawat ang gahom sa magtotoo. Gidawat nimo ang responsibilidad sa kaluwasan ug dapat kita magpabilin diha kang Kristo. Dili ingon nga human og bautismo, human og dawat kang Kristo as Savior nimo. Luwas nako, pwede na sab ko mabuhat. Dumdumon nato mga igsunan, magpabilin kitang mabungahon. Kay kung ang isa ka tawo o isa ka magtotoo nga dili na mahimong mabungahon, fruitless siya. Sama ra siya gilimpyuhan, giputol, lugil, hug sa linaw nga kalayo. So dapat kita through the help of God, dapat kita magpabiling mabungahon. Unsaon man para mahimong mabungahon kanunay? Sama sa gibuhat sa mga disipulo ni Kristo sa unang nga panahon. Magdaig, magampo, magbasa og Biblia, and then pag human, i-aplika. The use nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo is naatay responsibilidad nga gihatag sa Ginoo. Unsa man isa nga responsibilidad gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Human nga gidawat nato ang kaluwasan. Mahimo kang mabungahon sa uban. Mahimo kang sample, ehemplo sa uban. Dito sa uban nga katawhan nga wa pa nakailasan. Ipakita nimo giunsa sa Ginoo ang imong kinabuhi. Nga naa na karon kay Kristo. Dapat makita, ma-share nimo sa inyo. Muna mga kaigsunan, magpabilin kang Kristo. Kaya kung magpabilin kita kang Christ, siya magpabilin sa kanato. So kung naa si Christ nagpabilin kanato, tungod kay nagpabilin kita kaniya, nahimo po kitang mabungahon. Nga kanunay ta, nagaani. Amen. Hallelujah. Kanunay kita nag-harvest
Tungod kay si Christ nagpabilin ka nato. Ug kita nagpabilin kaniya po. Laro kayong giingon kung ikaw nagpabilin kaniya, siya magpabilin mag-uban kanim. So nay upat na butang mag-iskutan, keeping the God's word continually in our heart and minds and making it the guide for our action. So sa pagpabilin sa pulong sa Ginoo, nagpadayon sa atong kasing-kasing ug hunahuna og pagbuhat, isa na nga giya sa atong kinabuhi, sa atong matag lihok. Kaduha, maintaining the habit of constant intimate communion with Christ in order to draw strength from Him. So, ang pagpadayon nato og pag-ila kang Kristo, isang nga naghatag kusog ka nato. Labaw na sa atong kinabuhi matag usa. Ikatulo, obeying His command, remaining in His love, and loving each other. So, ang pagpabilin, pagsunod sa mando, diha kang Kristo o sa Dios, o pagpabilin sa gugma, o paghigugmaay sa matag usa, isa nagimando sa Ginoo sa ato kung kita nagpabilin kaniya. Mo na isang resulta makaigsuonan kung kita nagpabilin kang Christ, kay kung kita nagpabilin sama sa iyang gisaad kanato, kung kita magpabilin kaniya, siya magpabilin. So ang resulta kanunay nga naa ang connection bermi kang Christ, continual, o ang gugma nga gipakita ni Christ sa nato continue gyapon nga gipakita nato sa uban sa atong paglihok. Mailhan kung ang tao wala na ang Christ diha sa iyang heart, mo na giingon makaigsunan makita sa action. Action speaks louder than words. Kay unsay nasa kasing-kasing makita sa lihok. O kita matag-usa nga magtotoo, ihatagan ta matag-usa wisdom sa Ginoo. Dios nun nga kaalam sa Ginoo. Ug mapil nato na kung nahimo bang mabungahon pa ni o di na mabungahon. So, like a branch that is thrown away. Kanang mga sangga nga gipang labay na. The parable of the vine and branches makes it unmistakably clear that Christ did not believe once in the vine, always in the vine. O ang kuan sa unang panahon, kung unsay naa diha. Pero Christ did not. Rather, this is parable. Jesus gave his disciple a solemn but loving warning that it is indeed possible for true believers to ultimately abandon faith, turn their back on Jesus, fail to remain in Him, and thus to be thrown into the everlasting fire of hell. So, si Kristo nagamando sa iyang mga disipulo nga dapat yun magpabilin. Kumbaga, magpabilin dili mausab. Magpabilin humble. Dawat o bisan pag unsa nakakakaraan nga magtotoo, dawat na ang pagpaubos, na ang pagpaminaw, pagdawat o mga pagmando. Kasabot na humble spirit nga magpaubos ka, imong heart ablihan nimo, paminawon nimo. Dili kay tambagan mo ni mo
musuki, musukol, muyaw-yaw, musukol, ana. Di, maminaw, magpaubos. Ay sometimes, masayop po kita. Sama sa mga disipulo ni Christ, masayop. Because we are only human. And we need Christ in our life. We need Christ to support us. Para mahimot ang fruitful or continuous dito sa vine. Mahimot ang continuous nga branches. So naitulo, naiduha nga na gisgutan nga we have here to foundational principle governing the saving relationship with Christ and the believers, namely that is never static relationship based. So kita kianlan gid nga magpabilin malig-on diha sa Ginoo. Pabilin tang lig-on, mahimo tang mabungahon, pinaagi sa tabang ug pulong sa Dios nga gihatag kanunay kanato. Ayo sayangi mga kaigsuonan kung unsa imong napundar nga relasyon diha kang Christ. Karon ang panahon, i-restore, ibalik nimo, i-connect ug balik. Ipawahi ang tanan. Kung nahimo man sa isa ka tawo ang dili mabungahon o naputol ang communication nimo kang Christ, duol, ampo, ask forgiveness and reconnect to Christ para mahimong mabungahon balik ang mga branches. Kita nga mga branches sa Dios. Sama sa gibuhat ang trabaho nga mga responsibilidad nga gibuhat ipabuhat sa ato sama sa mga disipulo gipabuhat ni Christ, nila Peter, ni John, na sangyaw sa pulong sa pangitaon to na isalaang. Dili man nato personally makita sila nga yan dapat, pero understood nga mao ay gusto ipabuhat sa Ginoo sa aton. Tungod kay ang purpose nga naa ta karon diri sa kalibutan, spread the good news of God. Wala ta gipakatawo sa kalibutan para lang magpakadato, para lang mabuhi diri og unsay kinabuhi sa kalibutan. Kundi isangyaw ang pulong sa Ginoo didto sa mga katawhan nga nay sa langit. So, salamat sa Ginoo. I hope nga makahatag kini nga mensahe kanato matag usab nga magpabilin kita ang mabungahon diha kang Kristo. Pili ka sa duha. Isa, fruitless, or ato nga dito ka padulong sa linaw na kalayo, or mahimo kang fruitful. Mahimo kang mabungahon nga nagpabilin kanunay connected kang Christ. So it means kung connected kanunay kang Christ, enduring ang faith, love, diha kang Christ. Nga ang gisaad niya hantod sa pagbalik niya kinabuhing walay katapusan ang gisaad sa Dios kanato. Siyempre dito kita sa mahimong mabungahon because we are the branches of God. Kita ang mga sanga sa Ginoo. Para po mahimot ang mabungahon, magpagamit ta sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Simple ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, but kanunay naga-remind ka na to. Bisan man naata karon ani nga sitwasyon, dapat kita magpabilin kang Kristo.
kay siya magpabilin kanato. So, ang conclusion ako maigsoon na sa John 15:7-8. Giingon, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given unto you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. See? Pangayo, kung kamo magpabilin kanako, if you remain in me, kung kamo magpabilin kanako og ang akong pulong magpabilin kaninyo, pangayo unsa imong pangayoon kay imo maangkon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Mo nagiingon, God will never leave us nor forsake us. Yan. Kung kita magpabiling mabungahon, magpabilin pod kang Christ, kay siya magpabilin kanato. Kay kung kita dili na pud ta maganahan, di na pud ta magpabilin kang Christ, do you think nganong malaya man? Tungod kay wala na si Christ sa iyang kinabuhi. Ang Holy Spirit o si Christ as one ni Hawa sumhay mong malaya. Pero kung ang isa ka punuan o ang isa ka kinabuhi sa tao nga na ang Holy Spirit o na ang love sa Ginoo, makita nato malipayon, mabungahon. Dili lang makita ang pagkamabungahon o malipayon sa salapi, kundi bisan manay salapi o wala, or tama-tama lang, o sa mga butang nga igo-igo lang, nahi gyud ang kalipay nga puno og kalipay nga gikan sa Ginoo. Pero makita nato sa atong family nga bisag simple lang ang life, pero malipayon, mabungahon. Yan na ang pasabot sa Ginoo sa atong mga kaigsunan. So, klaro sa conclusion nga, kung kita magpabilin kaniya, ang iyang pulong magpabilin kanato og makapangayo kita sa atong ipangyanlan. Og kani para ni sa atong amahan, kahimayaan sa atong amahan, nga makaani kita og mga prutas, makaani kita, nagpakita sa atong mga kaugalingon nga kita mga disipulo ni Kristo sa Ginoo. So pasabot sa pagbuhat nato nga nagpabilin kita sa Ginoo o uban nagpabilin ang pulong sa Ginoo kanato, makapangayo kita kay balo ang Ginoo nga natay mga pangyanlanon. Pero we need to ask God first. We need to pray and ask favor. Dool sa Ginoo, pangayo sa Ginoo. God will provide. Klaro kayo, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Pangayo unsa imong gusto, kay ang Ginoo ihatag kanimo. Ang Ginoo maga-provide kanimo. Pero mo na mga igsunan, challenge na itong kaugalingon. Dili ta magpabilin nga tungod kay nakailata kang Ginoo na ang wisdom kay kasabot na memorize na ang Bible from Genesis to Revelation but no actions. Try to open your heart. Duol sa Ginoo. Paggamit sa Ginoo. Kaya kung nasabta na to ang mensahe sa Bible nga gisuwat, dapat ta mahimong mabungahon. Dapat ta natay mga obligasyones nga pagabuhaton o gipabuhat kanato diri sa kalibutan. So to God be the glory. Salamat sa Ginoo sa kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Samtang magaampo kita. Oh Father God in heaven, Lord, salamat Ginoo ining takna sa kapuntagon Ginoo. Salamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Kanunay nag-remind kanamo o Dios nga kung ikaw
kung kami magpabilin kanimo, ikaw magpabilin uban sa imong pulong o magasupply sa mga pangyanlanon Ginoo. Dili namo kaya ang tanan o Dios kung wala ang imong pagtabang kanamo. Salamat sa mga blessings nga imong gihatag kanamo Ginoo. And we pray continually Ginoo nga mo continue padayon sa pag-connect ang imong love, wisdom ari kanamo Ginoo. Even man sa mga responsibilities namo as branches Ginoo, as disciple nimo, as believers o God. Tabangi kami nga masabtan namo ug unsay gusto nimo ipabuhat kanamo Ginoo. Tabangi sab kami Ginoo nga matag pulong nga amo matun-an, masabtan namo Ginoo, maaplikar namo Ginoo uban sa pagtikang sa among mga tiil ug kamot Ginoo. Tungod kay nagatuo kami, nagkasalig kanimo Ginoo. Gamhanan ka nga balaan ka nga Dios Ginoo. Nagatuo kami naay kay tuyuan ang imong pagtawag kanamo Ginoo. Salamat o God. Continue to cover us with your precious blood. Protektari kami Ginoo samtang naa pa kami diri sa kalibutan bisan sa karon nga pagsulay gihapon nga among giatubang Ginoo. Ipakita o Dios, ipapil kanila Ginoo nga kailangan mo bow down kanimo Ginoo, mo worship kanimo Ginoo. Bisan man sa tibuok kongregasyon sa People of Faith Fellowship Assemblies of God Ginoo, continue to protect them all. Continue to cover with your precious blood. Even man sa mga kapikas nila Ginoo nga tuwa sa layo nga dapit Ginoo. Ginoo God, nga naa ka nagauban kanila Ginoo. Salamat o salamat o Dios. Labaw sa tanan sa gugma nimong walay pagluban. Siliyoy kini nga mga pagtulunan, siliyoy kini nga mga gugma Ginoo nga magpabilin nga malahutay Ginoo. Ug mulahutay kami hantod sa pagbalik nimo Dios. Gusto namo maangkon ang imong gisaad kanamo kinabuhi ang walay katapusan, nga mga walay mga pag-antos na Ginoo. Tabangi lang kami o Dios. I-remind liguna kami. Salamat o salamat Ginoo. Imayag dungog amo ibalik di alaman sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, tanan magaingon. Amen. Good morning sa tanan. O ang grasya sa Dios nagig-uban kanunay kanato bisan asa kita. To God be the glory.